Maawa po tayo sa ating pong mga mahal sa buhay. Kung tayo lamang po, inaangkin natin na ligtas tayo, pero po ang mga kasama po natin sa bahay, hindi po nakakatiyak sa kanila pong kaligtasan. Amen po ba doon? So, tayo po bilang nakakilala naman, narinig po natin ang katuroan ng ating Panginoong Hesus, i-share po natin yan sa ating pong mga mahal sa buhay at sa ating pong kapwa. Amen po. So, tayo po ay, sabi na po dyan, no? Sa John chapter 11 verses 25 to 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Sabi niya ganyan. So alam po natin na itong takbo na to ay pag-uusap ng Panginoong Hesus at ni Marta, di po ba? Bago po buhayin ng Panginoong Hesus si Lazaro, di po ba? Nag-uusap sila na manampalataya ka at ang iyong kapatid ay mabubuhay, di po ba? No? So sabi niya po dyan, a very powerful declaration po about the nature of life and death, no? For those who trust in Jesus, a life beyond this world, a place of eternal joy and fellowship with Him. At sabi nga po dyan ito po sa slide, death is not an end, but a transition into the presence of God. Amen po dyan. Napakaganda po yung pangako ng ating Panginoon na hindi nagtatapos sa kamatayan ng ating pong buhay. No? Ito po yung transition, paglilipat lang po from death to eternal life, presence of God. Napakasarap pong pangako nito ng Panginoon na ating pong dapat mula pagtuloon, hindi lang po dapat talaga taon-taon na ating pong inaalala ito pong kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Daily po, alalahanin natin yung ginawang sakripisyo ng ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Amen po ba dyan? Sabi niya po dyan, death is not an end but a transition in the presence of God. No? Pag pag-uusapan yung kamatayan, ito na naman ako. So, ako po, hindi ko po maiwasan talaga na i-share yung aking pong experience with the Lord, na totoo po na ang Panginoon po talagang pumilos ng mga panahon po na yun na madalas ko pong na-share ito sa mga pagtitipon, sa prayer meeting po namin, sa Don Juans, at hayaan niyo po ako na ikwento ng mag-isi lamang po ito, i-share yung akin pong karanasan na ito sa ating pong Panginoon, no? So, sabi ko po, yun nga, madalas ko po itong i-share, no? Ako po yung meron bunsong kapatid na namatay due to cancer po, no? Yung aking pong bunsong kapatid. Ito po yung namatay nung, ito po exactly, ito pong March 30 ay 3 years ago na po, 2 years ago, no? So, siya po ay merong stage 4 cancer, no? At bilang isang nurse po, alam ko po yung mga treatment na binibigay sa kanya, pero cancer is cancer po yan eh. Yung pong chance of living ay very little lang po talaga kapag ka po nasa stage 4 na. Pero nung panahon po na yun eh talagang sabi ko nga, Lord, kung ano talagang kalooban mo, nagawa naman ang lahat, yung po ba, no, na ang pinakamahalaga po doon ay nabahaginan po namin ng aking pong asawa, si Brother Jaime po, yung aking pong bunsong kapatid na yun, no? At every time po napapasok kami doon sa kwarto niya, ay sinishare po namin ang gospel, pinatanggap po namin, at ako po ay natutuwa nung huling gabi po ng kanya pong, nung siya po ay the night before na mamatay siya, ay makahawak kamay po kami ng kapatid ko, na nalaman kami na ako po, ewan ko bakit sinabi ko pa na, Lord, hindi ba pwedeng tanggalin mo na lang yung nararamdaman ng kapatid ko, di ba? Parang gano'n na, kasi masyado namang mabigat, kasi bata pa po yun. Kasi medyo bata pa po yung bunsong kapatid ko. Then, nung gabi po na yun na habang kami nananalangin, nasabi ko na lang po na, Lord, kung anong kalooban mo, ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, ikaw din ang babawi nito. At yun po, nung gabi po na yun, alam ko po, peaceful na siya. Tapos kinaumaga po, March 30 ng very early po ng umaga, ay ang aking pong kapatid ay namatay peacefully. Abutan po namin doon na hindi na po siya kasi alam niyo po ang cancer, kapag ka po in pain na yan, talaga pong yung hindi niya talaga makontrol yung sakit niya, very agitated po
siya, stress, yung restless niya, na pagka yung mga araw na yun na siya po ay inaatake ng sakit, yung ganyan po, no? Pero nung gabi po na yun, at ang umaga po namin dinatan yun, sabi po nung hipag ko na nakatulog pa po na mahaba yung hipag ko at nung magisnan po niya ay wala na po yung kapatid ko. Ibig sabihin, hindi na po siya talaga yung restless, yung gano'n, yung agitated siya, na hindi na po niya naranasan yun, hindi na po niya nakita dun sa kanya pong asawa na yun. At yun po, really I thank the Lord na alam ko na wala man yung kapatid ko, siya po nasa piling na ng ating pong Panginoon. Yun po yung makakapag-comfort po sa atin po na mga mahal sa buhay na nawala dito, no? Na nauna po sa atin, nawala po sa atin. Napakahalaga po na ilapit po natin sila sa Panginoon na anytime mamatay po ang ating pong mga mahal sa buhay. Kahit po tayo, anytime na tayo po'y mawala dito sa mundo, meron po tayong katiyakan sa magandang pangako ng ating pong Panginoong Jesus na po. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi po dyan, no, babalik po tayo ulit doon sa ating po pinag-aaralan. Sabi niya po, sensya na po, at pagka po talaga pinag-uusapan ng pamilya, po ba, no, nagiging tayo, emotional, sabi na po, we're almost done. So, sabi po sa Romans 8:28, ito po yata na ilagay dyan, sabi niya po dyan, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yung pong pagkamatay ng bunso kong kapatid, no? Alam po yan na ito po yung nagbunsod din sa akin, no? Na kami po, lima po kasi kami magkakapatid. Bali, pangalawa po ako sa bunso kong kapatid na yun. Meron pa po akong mga kapatid, apat pa po kami, no? Apat pa po kami magkakapatid. Na yung pagkamatay ng aking pong kapatid na yun, ito po yung nagbunsod sa akin. Para ito naman pong tatlo po pa pong kapatid ay ilapit sa ating pong Panginoon, no? Kasi nakita ko po meron po tayong dalawang lugar lang na pupuntahan talaga kapag ka po tayo namatay. It's either hell or heaven. Totoo po ang hell. Totoo po ang heaven, no? Kaya po tayo relax, no? Na tayo habang enjoy lang. Minsan lang naman itong buhay na to mag-enjoy tayo, no? Hindi po ganun ang nais ng ating Panginoong Hesus. Nais ng Panginoong Hesus o ng Panginoong Diyos na tayo muling bumalik sa Kanya. Yung pong naputol na relasyon natin sa Kanya, ma-restore. At sa pagdating ng araw ay sama-sama tayo na Kanya pong isasama papunta po sa langit, no? Amen? So sabi po dyan, yun lang po, nabigay ko lang po yung Romans 8:28 dahil kung hindi po, di ba, sabi nga ganyan, yung for all things work together for good. Namatay lang po yung kapatid ko. Ito naman po mga kapatid ko na iba pa ay nailapit ko po sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin. So sabi po dyan, no? Tayo po sa ating po ay ating pong kikilali ng ating pong Jesus, no? Bilang ating pong Panginoon na tagapagligtas. Napakarami pong pangako sa Biblia, no? Na hindi lamang po kasi tayo mapagbasa. Ako po, guilty rin naman po ako ng mga unang nakakilala sa ating Panginoon na hindi po ako ganun talaga ka-well-versed, yung hindi ko po lahat ay tinitingnan, no? So sabi ko po ng ganun kanina na ito po ay naging dahilan upang ilapit ko po yung aking pong kapatid na ito, no? At isa pa pong magandang paalala, malapit na po tayo matapos, no? Ito po personally, nung nakaraan pong EGR, di po ba? Sino po ba yung naka-attend ng EGR? Amen. So may mga naka-attend po ng EGR nung Friday, no? Sabi niya, kasi po ako for almost 3 years na ako po'y nakakadalo dito sa Jesus is Lord GNP, 3 beses na rin po, o 3 beses ko po ng pag-attend sa EGR. At sabi ko nga doon, bakit kaya ganun? Nung mga unang attend ko, yung unang attend ko po ng EGR, sa mga hindi po nakaka-relate doon sa Encounters Encounter God's Retreat po, yung sinasabi kong EGR, no? Yung po taon-taon na ginaganan po natin, no? So, sabihin, yung pagkaka-attend ko po nitong nakaraan ng EGR, no? Sabi ko, bakit kaya ganun? Yung mga unang attend ko dyan, titig na titig pa ako doon sa pinapanood na yung Passion of the Christ. Pero po, nung pangalawang, pangatlo, ay hindi ko na po ma-tolerate o hindi ko po kaya na panoorin ang ating Panginoong Jesus na doon po sa movie na maaaring sabihin ng iba,
talagang nakita ko po ang kahalagahan o nakita ko po talaga yung paghihirap, sakripisyo ng ating Panginoong Yesus na siya po ay namatay at muli pong nabuhay ito po para po sa ating lahat, no? At tayo po magtatapos na. Yun po. Yun, conclusion na po yata ako. Conclusion, sabi niya dyan, praise be to God. Punta po muna tayo sa conclusion. Sige po. Sabi po dyan, sa 1 Peter chapter 1 verse 3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. At sabi po dyan, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, sabihin dyan, living hope. Tayo po, ang ating pong Panginoong Diyos o ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Nagkaroon po tayo ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Hindi po ba, no? At sabi po dyan, na tayo po ay nagkaroon ng buhay, ng punong-puno, ng pag-asa sa hinaharap. At dahil po sa pagmuling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay merong laban, ay merong katatagan na harapin yung ating pong buhay sa pangkasalukuyan. Amen po ba? Purihin po ang ating pong Diyos. At tayo po ay inaanyayahan ko po na lahat po ay tumayo. At habang nagre-ready po ang ating pong worship team, nais ko lamang po na kayo